Hello, magandang hapon. So, may pag-uusapan lang tayo at kung may isisingit ko yung isang issue, no? Uh, Last time, napag-usapan natin yung sinabi ni Direk Joey Javier Reyes na hindi pala totoong walang pera ang tao, ang Pinoy pagdating sa sinihan. Napatunayan daw yon nung nag-showing yung Spider-Man. Then, napag-usapan natin doon na kung ano yung mga reasons kung bakit hindi tinatangkilik ang ang pelikulang Pinoy, no? So naglabas ng article yung Radar PH na sinasabi dito, looking down on Filipino films doesn't make your taste superior. So basahin natin tong message. English to, ha. There is something hypocritical about proudly saying, I don't watch Filipino movies, then explaining that they are repetitive, cheap, predictable, and cringy. If you don't watch them, how would you know? Alam mo, alam mo, no, yung paano daw natin malalaman kung hindi daw natin panonoorin yung Filipino movie? Sabing ganon. Kasi nga sinabi, no, hindi ako nanonood ng Filipino movie. Repetitive naman yon. Tapos cheap, tsaka predictable yung, at cringy pa. Sabi niya ganon. Paano mo malalaman kung hindi mo naman pinanood, di ba? Sabi dito, the repetition argument particularly ridiculous. Filipinos have watched Marvel superheroes save the world for years. Spider-Man has been rebooted repeatedly with Tony Maguire, Andrew Garfield, and Tom Holland taking turns as Peter Parker. And audience still show up. Hindi naiintindihan ito. Halatang hindi siya nanonood ng superhero movies. Ang superhero movies kasi, hindi siya yung isang panooran mo lang, tapos na. May storyline kasi yon. Hindi siya yung, at kung panonoorin mo yung version ni Tobey Maguire, ni Andrew Garfield, tsang ni Tom Holland, hindi siya isang script. Iba-iba ang approach ng bawat Spider-Man. Katulad nung kay Tobey Maguire, no, organic yung web niya. Kay Andrew Garfield naman, yung version niya, mechanical. Yung kay Tom Holland naman, pinagsama. Doon sa huling movie kasi, spoiler alert ha, naging organical tsaka mechanical. Pinagsama. Tsaka iba yung story ng bawat Spider-Man film. Hindi siya repetitive. Yung parang halimbawa ganito, no? Buhay ni Pinocchio. Buhay ni Pinocchio. Alam natin si Pinocchio ay inukit bilang puppet. Tapos naging tunay na bata siya sa bandang huli ng istorya. Tapos pag i-remake niya uli, alam uli natin na ganun yung mangyayari. Parang buhay ni Jesus Christ, 'di ba? Pag ginawang movie, alam natin na ang mangyayari sa ang superhero movies, hindi ganoon. May iba-ibang version. 'Di ba? Yun ang hindi naiintindihan nitong pero yung yung sinasabing repetitive kasi ng Filipino movie, may pattern kasi eh. For example, no, ito, agree kayo, lahat ng action movies ganitong umpisa. Palaging mahirap yung bida. Tama? Laging magkakaroon siya ng collab team na mayamang babae. Sa bandang gitna ng movie, sa umpisa pala ng movie, magtatarayan yung dalawa na yan. Magtatarayan yung leading lady tsaka action star. Tapos, sa kalagitnaan, mababastos yung leading lady, ipagtatanggol ngayon ng, alimbawa, dadaan yung leading lady sa mga nagiinuman, no? Babastusin ng nagiinuman, ipagtatanggol ngayon ng bidang lalaki. Tapos pag pinagtanggol ng bidang lalaki, gagamutin ng babae yung pasa-pasa ng bidang lalaki.
dahil galing nga sa suntukan sa kakatanggol sa kanya, biglang tutunog ng saxophone, magkakaroon ng bed scene. Eh di sila na ngayon nung then biglang magkakantahan sa beach. After magkantahan sa beach, makikidnap yung babaeng bida, yung leading lady. Idadala sa bodega, sa malaking bodega. Magbabarilan sa bodega. After magbabarilan sa bodega, after mabaril nung pinaka-mastermind, biglang dadating ang pulis. Majority ng action film nung 90s ganyan eh. Tama ako, hindi. No matter kung sino yung bida, si Lito Lapid ba, si Jerry Crabal ba, si Eddie Garcia ba, palaging ganon yung formula. Talagang pero yung panahon kasi ng nila FPJ may magical dun eh. Aminado naman ako na kahit pa sabihin mong repetitive yung istorya nun, may magical doon na gustong-gusto pa rin panoorin ng Pinoy kahit na paulit-ulit. Hindi katulad ng mga movies ngayon. Na ang movies kasi ngayon halatang cash grab na lang talaga. Yung kahit wala namang talent mag-acting yung panoorin yung Shake, Rattle and Roll na ni Labi Po. Tapos balikan nyo ko dito kung nasatisfy kayo sa acting ni Labi Po doon. Tama yung comment dito ng isa eh. Yan nakalagay kasi dito, Pinoy producers make movies for their alaga. Minsan nga, kahit anak ng, anak ng artista kahit hindi naman marunong umarte Hollywood creates story, look for the right actors, nag-audition although dito sa atin may audition din naman, pero alam naman natin na ang makukuha din dyan, yung mga may fan base na talaga. Hindi bibihira silang kumuha ng unknown actor katulad ng Hollywood na mag-fit do sa role. Di ba, men? Nothing wrong with that. The double standard is the problem. When Hollywood recycles superheroes, pag ni-recycle man, yung title lang naman na ni-recycle dun eh. Pero yung istorya magkaiba. For example, Superman. Yung mga naunang Superman, si Lex Luthor yung kaaway. Yung Superman na Man of Steel, si General Zod yung kaaway. Although na remake nung unang Superman, pero may twist eh. Hindi naman totally na kinopya talaga. Tsaka talagang, sige, let's say sabihin na natin na repetitive. Sige, sabihin na natin na, may mafe-feel kang iba doon sa panonoorin mo. Iba ang Superman ni Christopher Reeve doon sa Superman ni sino yun? Yung sa Batman versus Superman? Henry Cavill. Iba rin yung sa Superman Returns. Iba rin yung kay James Gunn. 'Di ba? Hindi naiintindihan nitong gumawa ng yung sentimiento ng iba. Iniisip ko nga itong gumawa din ito baka hindi rin naman nanonood to ng Filipino films eh. Ito gumawa ng article na to. 'Di ba? Yan pa English mo na yan. I doubt nanood ka rin ng 'Di ba? Yung quality kasi it shows. Kahit pa sabihin mo dekalibre yung script. Let's say sabihin natin maganda yung script, no? Yung acting kasi minsan hindi siya convincing eh. Kasi minsan nakikita mo yung actor. Kilala mo na kasi yung actor personally. Kasi sa Pilipinas ganyan, 'di ba? Kaya ang hirap niya ng paniwalaan na for example sa horror, no? May actor doon na ginawa silang, I think Feng Shui yata, I don't know kung anong part yun. May isang actor doon na na komedyante siya na ginawang multo na hindi talaga nakakatakot. Kasi naaalala mo yung ibang role niya dati. Meron naman talaga nagiging successful katulad nung
Ano ba yung successful? Yung kay Sarah Geronimo. Tsaka, sino ba yung tagal na yun eh. Di ba naging successful yun? Ginaya naman ng ginaya yung formula nun. Basta naging successful, no? Di sana, okay lang sana kung ginagawa ng sequel eh. May sequel naman yun eh. Pero yung formula nun, ginagaya. Kaya tuloy pag pinanood mo yung iba, parang ganun na lang. Katulad ng Tanging Ina. Di ba? Naging hit yun dati. Dahil nakakatawa nga. Inulit ng inulit hanggang sa para na siyang bubblegum na wala ng lasa. Pwede namang ulitin eh. Yung pag-uulit kasi, yung pag-re-reboot, sa Hollywood ginagawa yan. Pero mini-make sure kasi nila na na iba yung dating. Hindi yung basta inulit lang. Di ba? Anyway, proceed tayo do sa next topic, no? Nararamdaman nyo yan, yung sa mga, ano ba yung mga madalas i-reboot, yung Spider-Man, Superman, ano pa ba ang mga ni-reboot na superhero movies? Yun lang ang alam ko eh. Mararamdaman yung pagkakaiba. Hindi siya yung inulit lang na yung namamatay si Uncle Ben. Oo, sa dalawang Spider-Man inulit yon, pero yung kay Tom Holland, wala nang scene na gano'n eh, yung namatay si Uncle Ben eh. Ang Aunt May pa niya doon, yung sexy, di ba? Anyway, dito na tayo sa pangalawang issue. Ito, Bong Navarro, kinall out daw ng netizen. Ano ba to? Dahil doon sa isang transgender. Si candidate number 1 ay Betty Bong Navarro. Bomba ba ito na Parang bet din ni Jong Hilario. Oo, Ganda. Huwag ka sobrang mag-alay. ganda. Ang lambot! Hindi ko bet. Ay, hindi mo siya bet? Oo, pareho kami lang bet eh. Si candidate number 1 ay graduate with honors. Wow! Sa senior high. Kaya ang tawag niya sa kanya ngayon, Ay? Your Honor. Oo. Sa ngayon, nagbebenta siya ng beauty products, pero di niya daw bebentahan si 2 at 3. Bakit? Baka hindi tumalab, malugi. So, ang dito, ang kinall out ng netizen daw. Actually, mag-isa lang netizen lang, hindi naman netizens eh. Sabi niya dito, netizen daw oh. Yung sinabi ni Bong Navarro na mukhang babae. Candidate number 1 ay Betty Bong Navarro. Bomba ba ito na Parang bet din ni Jong Hilario. Yung part na yon na mukhang babae talaga na sinabi. Ano ba? So, ito yan, no? Sabing ganun nung nag-comment, hindi daw siya compliment, no? Sabi ganun, mukhang babae. Sabi nung netizen, mukhang babae talaga. It's not, it's actually not the compliment you think it is. Trans women, we are women. So to say this to us actually makes us feel less than even though you are trying to give us some praise. Diba? Ikaw na nga mismo nagsabi, trans women, trans woman ka, singular, no? Trans woman, trans women. Pagka, diba? When you say mukhang babae talaga, sabi dito, when you say mukhang babae talaga or maganda ka sa totoong babae, it's actually not the compliment you think it is. A trans women, we are women. So, no. Di ko sana sinabi mo na women kami. Bakit saan nanggaling yung word na trans women? Kaya nga trans women eh. Ano ba ang root word ng ano ba meaning ng trans women? Di alam ko naman na meaning, pero tingnan na, trans woman meaning. Oh. Sabi dito, a trans woman, often written as two words rather than the closed compound, is a person
who was assigned male at birth but has a female gender identity. So, hindi talaga kayo babae. Compliment sa inyo yun na sabihin na mukhang babae. Magkaiba yung, difference. Tingnan natin, baka mamaya mag-play safe si AI eh. Difference of trans woman to woman. Ito ha. Main difference is sex assigned at birth. Yun daw. Life experience. 'Di ba? Women grow up with female biology. Ibig sabihin may pagkakaiba, hindi kayo parehas. Hindi kayo parehas, may pagkakaiba ang trans woman sa woman. May pinanggalingan kasi kayo. Ang totoong babae, babae talaga siya. Hindi ko sinasabing bawal yung trip nyo. Pero huwag nyo ipilit yung gusto. Kahit saan tayo magtanong, may pagkakaiba. Huwag mo sasabihin women kayo. Diyos ko naman, pati pa ba naman yan, lahat na lang nang sasabihin sa inyo problema? O paano kung barahin ko rin si Vice Ganda pag may nilalait siyang pangit? Sabihin ko, hindi pangit, lahat ng creation ng Diyos ay maganda. Mas valid pa nga yung sasabihin ko na yun eh. Kasi ang beauty kasi talaga, yan eh, subjective yan eh. May mga foreigner, gandang-ganda dun sa Pinay beauty. Samantalang tayo, sawa na tayo sa Pinay beauty. Ang magaganda sa atin, yung mga mapuputi ang kutis. Kasi subjective yon. Hindi mo pwedeng kontrahin na pangit yung isa or pwede maging pangit sa paningin mo lang. 'Di ba? Pero yung ito kasi objective ito eh, na may pagkakaiba talaga ang trans women sa totoong babae. Kahit saan tayo makapunta. Isama mo to, itong sinasabi mong woman na to, isama mo yan sa libing kasama ng tunay na babae. After 1,000 years, walang alam kung ano ang identity nito, titingnan pa rin ng science. Itong isang male ito, base sa sukat ng buto. 'Di ba? Base sa sukat ng kung ano man yung susukatan doon, malamang buto na lang ang matitira eh. Hindi na masasabihin na trans to. Paano nila malalaman? 'Di ba? Yung mga ganitong minsan ka-abnormal na lang to eh. So, sorry ha. Yung mga ganito, yung mga ganyan mentality, ang gusto nyo kasi i-modify namin yung subjective point of view nyo na maging fact sa amin. Hindi pwede yun. Yung tingin nyo sa sarili nyo na babae kayo, okay lang yun sa sarili nyo yun. Huwag nyo kaming pakialaman kung anong tingin namin sa inyo. Kasi may sarili kaming pag-iisip. Kung nagpapakilala kayong babae, pwede siguro, ma'am ang itawag namin sa'yo dahil yun ang gusto mo, pero hindi mo matatakasan ng katotohanan na lalaki ka talaga. Kahit na anong sabihin mo, maloko mo man kami sa itsura mo, ito, yung ganyang itsura mo, makapasok ka man sa CR ng babae, alam mo sa sarili mo kung saan ka nang galing. Kaya wag nyo nang papaandarin yung mga ganyan. Hindi naman kayo pinipigilan magganyan, pero yung pakikialaman nyo pa yung pananaw ng ibang tao. 'Di ba? Lalo na kung nagbabase sa katotohanan, tumigil-tigil nga kayo. Anyway, yan lang naman ang pag-uusapan natin. Bahala kayo kung
Kung feeling nyo na naman, na-offend na naman. Compliment na nga yan eh. Kasi nga ibig sabihin, yung gusto nyong maging, nakikita na talaga ni Bong Navarro yon, yung gusto nyong maging. Talaga namang gusto nyong maging ganun eh. 'Di ba? Anyway, yan lang po muna yung pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.